Ako, si Magsik, ang iyong gabay sa mundo ng misteryo at krimen. Isang kaso na yumanig sa Pilipinas noong 90s. Isang trahedyang puno ng pagtataksil, galit at isang pagpaslang na hindi malilimutan. Ito ang kwento ni Elsa Castillo, ang Chop Chop Lady. Noong 1993, si Elsa Castillo ay isang simpleng babae sa Maynila. May pamilya siya, isang asawang nagtatrabaho at mga anak na umaasa sa kanya. Sa mata ng iba, isa siyang normal na may bahay. Pero sa likod ng tahimik niyang buhay, may lihim siyang tinatago. Si Elsa ay may lihim na relasyon sa isang dayuhang negosyante, si Sid Wisenman, isang lalaking may kayamanan at pangako ng mas magandang buhay. Para kay Elsa, ito na ang kanyang pagtakas sa realidad. Habang lumilipas ang panahon, naging seryoso ang relasyon nila ni Sid. Hindi lang ito basta panandali ang ugnayan. Pinakabuhan siya ni Sid ng bagong buhay. Iiwan mo na ang lahat para sa akin, sabi niya. At unti-unti, iniwala si Elsa. Ang pag-ibig niya kay Sid ang nagbigay sa kanya ng lakas para iwanan ang kanyang pamilya at tahakin ang isang bagong simula. Pero sa kabila ng lahat, may takot sa puso ni Elsa. Tama ba ang kanyang ginawa? Paano ang kanyang pamilya? Ang kanyang mga anak? Pero yung pangako ni Sid ay tila, droga, nakaka-addict. Mahirap tanggihan. Sa kabila ng kanyang mga pag-alilangan, tuluyan ang iniwan ng kanyang dating buhay. Si Sid ang naging sandigan niya. Pinuno siya ng pangako, regalo, at isang mundo na hindi niya nakilala. Pero sa likod ng matamis na salita ni Sid, may madilim na nino na unti-unting lumilitaw. Nag-iba ugali ni Sid. Naging mainit yung ulo at siselo sa mga kaibigan ni Elsa. At unti-unti, inangkin ang kanyang buhay. Minsan minamalit siya, minsan pinagbabantaan. Pero nananatili si Elsa, umaasang magbabago ang lahat. Nung tuluyan niyang iwan ang kanyang pamilya, wala nang balikan para kay Elsa. Nasa mundo na siya ni Sid. Isang mundo na masikip, madilim at puno ng takot. Na magsimula ang kanyang madalas na away. Napagtanto niyang mali ang kanyang desisyon at isang araw, nagdesisyon siyang umalis. Hindi mo ako pwedeng iwanan, sabi ni Sid. Pero hindi nakikiselsa. Hindi niya alam ang desisyon ito ang magiging huling pagkakamali niya. Dumating ang gabing iyon, December 1993. Isang mainit na away ang namuo sa kanilang apartment. Sinabi ni Elsa kay Sid na tapos na sila. Gusto niyang umalis. Nagpanting ang tenga ni Sid. Hindi siya papayag na basta na lang iwanan siya ni Elsa. At sa isang iglap, nagbago ang lahat. Sa isang matinding galit, pinalo ni Sid si Elsa sa ulo. Mabilis, walang awa, bumagsak si Elsa sa sahig. Walang malay. Pero hindi pa doon natapos ang kanyang galit. Paulit-ulit niya itong pinalo hanggang sa tuluyan ng mawalan ng buhay si Elsa. Pero hindi pa doon natapos ang kanyang kasamahan. Kailangan niyang itago ang ginawa niya. Kaya sa isang desisyong kasing dilim ng kanyang kaisipan, pinagputol-putol niya ang katawan ni Elsa. Gamit ang matinim na kutsilyo, isa-isang hiniwa ang kanyang mga kamay, paa at katawan. Inilagay niya ang mga piraso sa iba't ibang plastic bag para walang makapansin. Isa-isa niyang tinapon ang mga ito sa iba't ibang sulok ng Maynila. Isang bangungot ang lumaganap sa lungsod nang matagpuan ng mga tao ang pira-pirasong bahagi ng katawan ni Elsa. Isang paa sa may iskinita, isang kamay sa basurahan, at ang kanyang ulo inaanod sa isang estero. Sino ang gumawa nito? Sino ang halimaw na may kakayang gawin nito? Tanong ng taong bayan.
Nang matuklasan ng mga pulis ang pera-perasong katawan ni Elsa, agad nilang sinimulan ng investigasyon. Isa-isa na nagtugma ang mga natagpuang haki at sa tulong ng forensic examination, nakumpirma nila na ang biktima ay si Elsa Castillo. Ngunit tanong, sino may nagagawa nito? Sa likod ng brutal na pagpatay, sino ang halimaw na nasa likod ng krimen? Mabilis na nagpunta ang atensyon kay Sid Wiseman. Siya ang huling taong kasama ni Elsa bago ito inulak. At nang busisiin ng mga otoridad ang kanilang tinutuluyang apartment, natagpuan nila ang mga ebidensyang hindi kayang itanggi. Dugo sa sahig, mga bahid sa banyo, at ilang bakas na pinaglinis ang krimen. Dito na bumagsak si Sid. Kahit na itanggi niya, yung ebidensya ay nagsasalta para sa kanya. Siya ang may sala. Siya ang halimaw. Sa korte nilahad ang matitibay na ebidensya laban kay Sid Wiseman. Ang kwento ng kanilang relasyon, bigla ang pagkawala ni Elsa, at ang brutal na paraan ng kanyang pagkamatay. Lahat ito ay nagsama-sama para itulak ang hustisya. Hindi man tayo balik si Elsa sa kanyang pamilya, tiniyak ng batas na si Sid ay mananagot. Hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong. Ngunit kahit nasa likod siya ng rehas, ang kanyang ginawa ay hindi kailanman malilimutan. Ang kwento ni Elsa Castillo ay hindi lang isang kwentong pagtataksil at karahasan. Ito ay isang babala. Babala sa mga taong nalulunod sa matatamis na pangako, sa mga relasyon na puno ng panlilindang, at sa mga sitwasyong maaaring mauwi sa trahedya. Minsan ang iniisip nating pagmamahal ay isang bitag lang. Ngunit higit sa lahat, ito ay isang paalala. Isang paalala na sa likod ng bawat kwento ng misteryo at krimen, may mga taong may buhay, may pamilya, may pangarap. At sa bawat kasong tulad nito, dapat tayong matuto. Dapat tayong maging mapanuri. Dapat tayong mag-ingat. Ako si Magsig. Isang kwento na naman ang ating nalaman. Pero tandaan mo, maraming kwento ang hindi pa naisisiwalat. Handa ka na ba para sa susunod na kwento?